Lahat. Magandang umaga po. Isa pa nga, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, sir. Ang binigay sa amin na report ay ang mga elemento ng pula at ang ay ang isang paglalakbay. So, introduction ng tula ay kahulugan ng tula, kahalagahan sa panitikan at katisayan ng Pilipinas. Ang elemento na ang sukat at tuma, tapos ang halimbawa. Tapos, okay. So, alamin muna natin ano ibig sabihin ng tula. So, ang tula ay isang maituturing na sining na paggamit ng wika. Ito ay nagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Kahalagahan ng panitikan, ito ay tula ay nagsisilbing salamin ng kultura ng isang lipunan. Ito ay nagdulot ng kasiyahan at kaalaman. Ang kasaysayan ng Pilipinas naman ay mula sa sinaunang bugtong at ang bahal hanggang sa modernong tula, ito ay mayamang bahagi ng ating panitikan. In English, merong poetry, pero dito naman sa Pilipinas, meron tayong tula. So, merong mga elemento. Ang unang elemento, ang sukat at tugma. Go na kayo. Ang poetry. So, ang unang elemento ay ang sukat at tugma. Sukat, ito ay tumutukoy bilang pantig at bawat taludtod. Karaniwang ang mawaluhin, pantig at 12 pantig. Tapos yung tugma naman ay ang pagkakatulad ng tunog sa hulihan ng mga taludtod ng limbawa, EAB at EBEM. Para siyang halimpulan doon sa hulihan na pagtaludtod. Yan yung tugma, yung magkakatugma sila. Meron tayong halimbawa, matatagpuan sa mga tulang awit, malagtasan at iba pang anyong patula. Ikalawang elemento ay ang saknong. So, ang una is ang sukat at tugma, ngayon naman ay saknong. So, sa pangalawang elemento, meron tayong dalawahan. Dalawahan ang saknong na may dalawang taludtod, karaniwan sa maiting tula at aymo. Tatluhan naman ang saknong may tatlong taludtod, karaniwang sa tersina. Apatan, ito ay ang saknong na may apat na taludtod at pinakalaganap na uri ng saknong. At yung diwa ay ang saknong nagbibigay ng pagkakaayos ng daloy ng kaisipan ng tula. Yan ang tinatawag na diwa. So, ang pangatlong elemento ay kaligtan. Ang kaligtan, meron siyang tatlo: pagputulan, pagwawangin, at pagmamalaki. So, ano ba yung pagtutulan? Ang pagtutulan, ang paghahambing ng dalawang bagay gamit ang pula at gaya o parang. Parang nagpapatulad siya. May dalawang bagay like tulad, gaya, o parang. Ang pagwawamis naman ay ang paglalarawan ng isang bagay na may kapangyarihan ng ibang gamit ang ay. Pagmamalabis, ang labis na pagmamalaki o pagpapaalala ng isang kapangyarihan. Pang-apat na elemento ng tula ay ang talinghaga. Ang talinghaga ay may tatlong So, ang
lalim ng kahulugan, simbolismo, nakatagong mensahe. Ang talinghaga, ang lihim ng kahulugan ay nagdadaragdaw ng malalim na kahulugan at interpretasyon. Ang simbolo ay ang paggamit ng bagay bilang simbolo ng mas malawak na konsepto. Ang nakatagong mensahe naman ay nagtataglay ng mga mensahe na pagkuklasin ng mga mambabasa. Ito yung talinghaga. Pangalawa, panglimang elemento ng tula ay ang persona. Ito ay ang tagapagsalita o ang boses ng tauhan na nagsasalita sa tula, maaaring katotohanan o katag-isip lamang. Ito, meron pa isa ay isang punto de vista. Ang punto de vista ay ang pananaw kung saan isinasalaysay ang tula, maaaring una, pangalawa, or pangatlong panauhan. Punto de vista. Punto de vista. Damdamin. Ito ang emosyon na ipaparamdam ng persona sa mambabasa. Ito ay nagbibigay buhay sa tula. Tono. Ang pangkalahatan damdamin ng tula. Maaaring masaya, lungkot, galit, o mapagnilay. Ito yung ang tono, may usuri natin sa tono, ito ay ang nagbibigay kung ano ba ang klase persona ang ating nababasa. Paglalakad, pagsusuri ng isang tula. Yun ang ilanan pa lang yung yung tula. At ito na yung last one ng isang ng tula. Ito ay ang unawain ang pangkalahatang diwa, suriin ang mga elemento, at lutong ang mga elemento. Yun lang, maraming salamat.